Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 3 sandali maglalagpas ang alas 2 ng hapon. Stand by now for Radio Mindanao. Hello. Howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Doon naman po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Mayong unto ka ninyong tanan mga kaigsunan do kinahot nga nalangyan punta sa mayong panglawan, sa mayong kabubuton. Ito na po tayo mga kababayan, mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin mapagmahal sa ating kapwa. Mag-Diyos, mag-bayan, masipag saan. Basta isa po yan sa mga ugali ng ating mga kababayang Pinoy ang masipag. Panatilihin po natin yung sipag na yan. Pero yung sipag na yan ay sipag para sa kabutihan, hindi yung sipag para sa mga kamalian. Magkarumal-dumal na gawain ng ating mga kababayan. Kunwari ay mag-Diyos, kunwari ay mag-bayan. Tumawa po tayo. Ano po? But anyway, kumusta po kayo sa mga oras na ito? At naway nasa mabuti po tayong kalagayan sa mga panahon na ito. Magulumlim ang panahon mga kaibigan, ngunit mainit pa rin. Pinapawisan din katawan, lalo po ang singit. Ano po? Bagong paligo paglabas mo, mangangamoy na. Mangangamoy ng uwian. Anyway, ito pinanglingkod si Aldriel Diza. Busy masyado ang ating anchorman, si Al Zinto. At hindi po maiwasan talagang ganyan. Ano po? At ang isang tao pag ay medyo masipag, talagang hindi po maalis ang laging overtime, laging work. Na dapat matapos sa araw na ito. But anyway, ay ito po si Abdel ay inaanyayahan namin kayo makinig hanggang alas 3 ng hapon sa isang pagtatanghal ng ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Lalabas po tayo sa lansod ng Zamboanga.
Diyan sa Sibugay Province, pastilan kusog ang atong signal, ang D-Triple-X RPN diyan sa Sibugay Province. Kumusta man ang atong mga kaparintihan, ang ating mga kaigsuunan, si Lolo, si Lola, si Tatay, si Inday, si Dodong, si Papa, si Apo, maayong abon kaninyong tanan diha. Nabanggit natin si Apo, tumatawan si Lolo. Nawala na yung ngipon in town, pero gangisi lang gihapon na siya. Kay lipay kayo siya, kay naalagi ang ilang paboritong kinaham nga programa kining Radio Mindanao. Ni ana po din siya ang atong paborito. Ang programa Radio Mindanao din sa D-Triple-X-RPN kay lagi na at na po tayo madungog nga chismis ni Kuya. Diba, Lolo? Lolo Tomas. Asa man naman ka, Lolo Tomas? Oy, sulod ako dire. Ay, mayong ordo, mayong hapong kaninyo. Mga gisunan. Lolo in town. Bisag pangagna, bisag tiguan na si Lolo, apan lagi. Himsong lahapon, kuskan lang gihapon kay dili manabako. Kayong tabako sa ulan ni Lolo, katapin tabako nga dako kayo. Mauna yung tabako sa una. Pero karon din na yung tao na bago ang tiguang. Kay tiguang na daw siya, basig mamatay ang taon siya, no? Nang wala pa sa schedule. Ha? Nana ba yung nag-text mo, Lo, nga hapit na ka mamatay? Ay, buyag yung taon, simpak ko. Okay, but anyway, pungko lang di halo, aron nga di ka kapuyan, ha? Di lang kang pungko, minaw-minaw lang ka sa mga iskudis-gud na ito din, sa mga istorya-istorya na ito. Dire, ato lang kang pangutanan mo, sabat lang ka diha, huwag na ako'y pangutanan ni mo, ha? Di lang ka, Lolo. And anyway, diha sa ilabi na jod kusog atong signal itong taas ta dito sa bukid-bukid mga kaigsunan diha sa Zamboanga del Sur. Anang sugod, anang buog, handod na dito sa luyo pa ni anang pagadian, sa luyo pa ni anang Zamboanga del Sur. Ilabi na dyan sa mabuhay, pastilan, kusuga. Ay, dami pa mga tsabakano diha, no? Sadya karon ang diha sa Zamboanga del Norte. Tagamit madawa, Dr. Messages diyan sa Zamboanga del Norte, no? Sir, bisag dili may bati ni mo, bisag dili na may banggit-banggit doon ang among mga ngalan diri apan naminaw lang gihambon kami din sa kanang Zamboanga del Norte, pastilan, lipay ba min sadya kay mo diri kay inigabot na ganan sa inyong tulumanon. Maminaw na may abrihon na among karaoke diri kusog ra bagay unya nga plus pa kanan yung boses diyan nga boses pang romantiko. Agoy, nagbangko si Abdel. Diyan sa Basilan, magandang hapon po. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway na sa mabuti po tayong kalagayan sa inga gitabi, mga kamanakan, kamanakan ko. Buong lalawigan ng Basilan, malakas ang ating clear, ang ating signal yan. Sana po ang mga karasada natin diyan ay okay, alright na, sementado na ba? Kasi diyan daw yata yung sinasabi nilang the longest road. Hanggang ngayon di pa rin na semento. Labi-labi na doon dito halupansog. Matao din sa magdungugato rin halupansog sa makusog in signal na doon doon hand. Diyan hasi-hasi. Doon hasi-hasi. Mga pamalianod din doon. Salam doon kaniko dada doon hand.
Nagyan doon na Luog Sulu. Agogoy, mga Aransad family. Doon maldamig yan ang Maimbong Sulu. Agogoy, maswak matagi sila magdungsing programa na to. Kini, no ba? Radio Mindanao. Ay naku, pastilan. Labi-labi na to dito ha. Tawi-tawi. Ha? Kuyag nila, kadungukan na sab nila kuno. And programa daw, Radio Mindanao. Taon na sila nabihan mga chismis-chismis and karungukan na mo. Okay, lalong-lalo na po diyan sa Sabah, Malaysia. Ang dami nakikinig sa atin diyan. Malakas ang ating signal. So, buong Mindanao po mga kaibigan. Buong Mindanao ay talagang ang lakas ng arrive ng ating himpilan. At nakikinig sila ngayon sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ito bang yung lingkod? Si Abdel Dinsa. At pagpawanhin po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po natin makapiling ang ating anchorman dahil busy-busy. Nasa Maimbong pa yata siguro ngayon, Sulu. At binabati natin ang ating buting governor dyan sa Sulu, mga kaibigan. Si Governor Toto Tan, 10 na po ng kanyang mga pamilya. Salam do arong kanyo gugno, Governor. Namigyan dating Governor, yung tatay po ni Governor Toto Tan, si Governor noon, no? Governor Sakur Tan. At kilalang-kilala po natin, mga mababait sila mga pamilya at approachable po yan sila. Bueno mga kaibigan, sa ating chismis araw na ito. Wow. Ala, si Pagyawat saga si Lobregat. Senator Paggawad, si Congressman Celso Lobregat ay magboxing sila. Hindi, ay medyo joint forces po sila upang dalhin ang mga infrastructure project dito sa buong rehiyon ng Mindanao. At kanila po itong pinag-uusapan mga kaibigan, itong Senator Manny Pacquiao at si Congressman Celso Lobregat. Ayan, medyo nabubul na po tayo. Huwag niyo kaming kontrahin, ha? Upang dalhin ang marami pang mga infrastructure project at mga kalambuan din sa Mindanao Region, mga kaigsunan, ang Senate and Congress Infrastructure Committee. I have joined. Nagsanib ng puwersa kumakailan lang. Ganda pong balita yan mga kaibigan. Ano po, no? Basta ang idol natin, Senator Manny Pacquiao, pag sinabi na ganito, ganire, talagang gagawin po yan. Ito na mga kaibigan, ang Senate Committee Chairman on the Public Services, si Senator Emmanuel Manny Pacquiao, at ang House of Representatives Committee, si Committee Chairman on Public Works and Highways, at itong si Congressman Celso Lobregat, ay nakipagkita mga kaibigan kumakailan lang upang pag-usapan ang public works, legislative matters, at upang i-determine yung mga posibleng
igangang measures upang madaliin ang delivery po ng mga substantial and relative infrastructure project dito po sa entire Mindanao region. Maayo po na yung mga kaigsunan, di ba? Mga infrastructure project mo natin kay lagi kita dito sa Luzon, pirmi man dito sa Luzon, ang mga gilaanan nilag pondo sa una kay ang mga kadaghanan sa mga leader po nato, ang presidente, ang mga senador, kadaghanan dito mo sa Luzon. So karon ang atong presidente, taga Mindanao man, o niya, Senator Manny Pacquiao, taga Mindanao po, alay, buhos po na nila, buhos nila dire ang mga proyekto ba? Aron mulambo ang tibuok Mindanao. Dili lang pirmi dito sa Luzon. So, hinaot mga kaigsunan, madali ang mga infrastructure noon sa man tawag murag sa mga kung munuay mo nagkontrahan di ako murag na malain man ang atong sinultihan dire. So, hinaot mga kaibigan, mga kaigsunan, kanang mga proyekto nga ginaingon nila. Nagsaan mo ng puwersa po ang Senator Manny Pacquiao at Congressman Lobregat at mga iula pang mga leader po natin dalhin dito yung infrastructure project po para maumpisahan na at hantod nga malambo ta diri sa entire Mindanao. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 20 o 19 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Okay, bumili po tayo ng Regional Mindanao Examiner. Buong Mindanao po yan ang circulation yan dito sa Western Mindanao, Northern Mindanao, Eastern Mindanao, Davao, asa pa? Dito sa Cebu, sa Manila, ay nagkaroon ng lang mga kaibigan. Ay mga bagong issue sa atong Mindanao Examiner. Talira kayo nun siya mahurot. Por eso, makakita ganin mo Mindanao Examiner diha sa atong mga diha sa atong palengke, ginabaligya diha sa newspapers town. Pamalid tayo mo kay talira kayo na siya mahurot mga kaigsunan. Kay daghan ang magbasa gusto po dito ka na sa Manila, talira kayo mahurot mga kaigsunan kay daghan mong taga Mindanao dito sa Manila, aron masayon po sila kung si balita. Dinhin sa tuwa mo nang inigabot ganin sa Mindanao Examiner, mahurot tayo na. Magpa-advertise nyo mga kaigsunan, magpa-advertise na din sa Mindanao Examiner. Naramay, makita naman na ninyo unskin sa may kontakon ninyo. Balita lang gihapon natin, chismis lang gihapon din sa lungsod sa Zamboanga mga kaigsunan. Bayan mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 21 sandali maglagpas ang alas 2 ng hapon. Kayo ba rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao.
Dito pa rin sa ating lungsod ng Sumbuanga mga kaibigan dahil nagawa si ang isa pong konsyal natin dito, si Councilor Josephine Pareha. Kahapon po ay humiling sa ating militar na maglagay po ng military detachment at least dyan sa mga 5 military detachment dyan sa yun doon sa 11 Island at least 11 Island dyan at least yung 5 dyan ay malagyan man lang ng military detachment dahil ang mga isla diyan ay diyan nagtatago yung mga bandido. Diyan nagtatago ang mga bandido mga kaibigan, di ba? And may plano po ang city government ng Zamboanga na i-convert po yan into a beautiful island para sa ating mga turista. Marami pong gusto magpunta dyan, mga turista natin sa ibang-ibang bansa. O kaya yung mga local tourists natin, kaya lang medyo natatakot po sila na magpunta dyan sa isla na yan dahil nandiyan nagtatago ang mga bandido. Samantala mga kaibigan, nais nating manawagan sa ating mga barangay officials, di ba? Na wag po kayong magkupkup, wag pong yung ikangang itago yung mga armadong grupo, yung mga bandido dyan sa inyong barangay. Ang Task Force Zamboanga Commander si Colonel Juby Max Oy ay nanawagan sa mga barangay officials. Tandaan po yung diyan sa Muti, no? Yung nakaraang linggo, isang bus ng rural transit ang pinaulanan ng bala ng mga bandidong ito. Dahil di mano ang ulat ay nandirihan lang yung mga bandido nakatira dyan sa barangay Muti. And pagtanungin naman natin yung mga barangay officials nila, walang bandido dito sa atin. So anong ibig sabihin yan? Bakit nagkaroon? Bakit may ang isang bus dyan ay nirak-rakan nila, inaambus nila? May mga witnesses na nandiriyan yung mga bandido sa inyong lugar. Yun ang mga kaibigan na kailangan tayong mga barangay, kayong mga barangay officials dyan, ay huwag kayong magkanlong, huwag kayong magkupkup ng mga armadong grupo. Sana yung suporta ninyo sa ating pahamalan, porque ba naman yan ay kamag-anak, lasya, kaibigan, ikupkupin na natin, itago na natin sa madasa, hindi ganyan, hindi mabuti yan. Sinong ikangang niloloko ninyo? Sino yung magiging biktima dyan? Hindi lang kayo, mga kababayan ninyo dyan sa inyong barangay. Halimbawa, magkaroon ng malaman yan ng mga militar na kayo ay may mga bandidong grupo dyan sa inyong lugar, di ba? Ay sinong magiging biktima dyan? Nako, hindi lang kayo, mga barangay officials, barangay naturingan pa naman kayong barangay officials, niglagay kayo dyan upang protektahan ninyo ang inyong kababayan, ang inyong barangay. Pero anong ginawa ninyo? Ay nagkupkup kayo ng mga masasamang elemento. Sa panahon ngayon mga kaibigan, kailangan magiging alerto po tayo. Kailangan maging mapagmatsyag po tayo. Tulungan po natin ang ating gobyerno. Nanawagan tayo sa ating mga kababayan. Here comes naman itong mga barangay officials natin.
sa Pantos Los Buenos, sabi ni Colonel Miravide. Sa Pantos Los Buenos. Ang sa amin lang naman dito, yung mga ayaw man lang mag-angat ng kamay. Hindi man lang ikangang mag-angat ng kamay upang itong mga masasamang elemento, ano mang gagawin natin? Dapat ay isuplong natin yan o kausapin natin yan. Umalis kayo dito sa aming barangay dahil hindi maganda yung ang inyong paninirahan dito dahil madadamay ang ating mga kababayan, di ba? Madadamay pati na inyong mga pamilya. Kaya kung hindi madala sa mga pakiusap na gano'n, ay that's the time na isuplong natin sa ating militar o pulis. Tingnan nyo nang nangyari dyan sa Muti, mga kaibigan. Diba? Dahil sa pagkakanlong ninyo sa mga bandido, ayan, nagiging wanted tuloy ang inyong bayan dyan. Saan na yung pangako natin? Saan na yung sinasabi natin? Tulungan natin ang ating gobyerno. Bago mga kaibigan, tayo po ay magbabalik po ang ating palatuntunan pagkatapos ng mga ilang paalaala. Ay, naku si Raymond. Okay, babalik po tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Raymond. Ang oras po natin ay ganap ng alas 2:30 sa ating palatuntunan pa rin ang Radyo Mindanao. Alam niyo mga kaibigan, labing 20 mga NPA rebels ang namatay sa military operations mula nang magdeklara ng all-out war ang ating presidente. May marami na po, no? At least a total of 40 na pong mga communist NPA ang na-neutralize sa iba't ibang bahagi ng ating bansa mula nung ang ating presidente si Rodrigo Duterte na maglungsad ng all-out war laban sa mga communists. Ayon sa report ng militar. Sa 40 mga neutralized New People's Army rebels ay 12 po ang namatay. 12 po namatay, pero body count po ito. Body count, mga kaibigan. Bilang na bilang nila. At alam nila ilang namatay dahil body count. At 15 naman ang nahuli. At least 17 mga ang 17 ang sumuko. Ayan, 17 ang sumuko. Ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, sa loob ng mahigit sa 30 mga encounters mula noong February 4 hanggang February 18 sa taong ito.
mga kaibigan, medyo ginigit pa rin nila na talagang magipaglaban sila, pero may mga ibang mga communists, ang kanilang mga NDF, lalo na po yung National Democratic Front nila, ay itigil na o kaya makipag-usap muli. Ay yung ceasefire, mga kaibigan, ay pabor yan pa rin sa kanila. Pabor yan pa rin sa kanila. At malapit na silang madiskarel, mga kaibigan, dahil parang ang nangyayari dito ay nawala na po ang kanilang ideolohiya. Dahil ang kanilang mga aktibidades ay naiba na. At kahit kailan pa man, kahit noon pa man, mga kaibigan, ay may mga extortion activities po sila at pinapatay po nila yung mga inosenteng civilian. At gumagamit po sila ng mga improvised explosive devices. Kumakailan lang, mga kaibigan, ina-announce po ni President Duterte na itong mga NPA rebels ay mga terorista na daw, mga terrorist group. Dinordera ang lahat po ng mga communist consultants na hulihin, arestuhin. May mga gusto po nilang magkaroon po ng ceasefire. Sa bagay, pabor po yan sa kanila. Pag mayroong ceasefire, walang putugan, malaya po silang gawin nila ang kanilang mga illegal activities. Kasi pag girayan sila ng ating militar, ay nako, mapurnada sila yung taon. Kailan, mga kaibigan, hindi natin kaya ang ating militar. Mamatay man ang usa ka batalyon, mupuli ang 3 ka batalyon. O yan sila, wala, yun, di ba? Mamatay ang 50 nila kaysa may puli. Dahil mo puli, itong mga, pero dugay pa kayo. Dugay pa kayo, pero sabi po ni dating AFP Chief of Staff si Biason, sabi na itong ceasefire di basihan sa pagpatuloy ng peace talks. Aniwala po siya na itong si dating Senator Rodolfo Biason na hindi ang ceasefire ang basihan sa pagpapatuloy ng naudlot na usaping pagkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng komunistang rebelde. Kahit man daw sabi niya ay kahit walang ceasefire, ay maaari pa rin magpatuloy ang peace talks. Hanggang sa magkaubusan, mga kaibigan, pero tuloy pa rin ang peace talk. Di ba? Pero umaasa naman ito na may pagpatuloy ang nakansilang usapin at posible pang magbago ang posisyon ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabagay, mga kaibigan, magandang ipagpatuloy ang peace talks at mapalagas ang joint agreement on the safety and immunity guarantee or guarantees, I should say, or JASIG,
na napirmahan noong 1994 hanggang sa matamo ang katahimikan sa pagitan ng dalawang panig. Oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 22 minutes before alas 3 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Naku mga kaibigan, itong si SPO3 Las Cañas, nako. Lumutang sa Senado at inaming siya raw leader ng DDS at idiniin si ating presidente mga kaibigan. Lumantad po ngayon sa nadinig po natin ito kanina mga kaibigan ang isa sa mga personalidad na una nang pinangalanan ni Edgar Matubato bilang bahagi ng Manoy Davao Death Squad or DDS na itong si SPO3 Arturo Las Cañas. Naparinggan po natin ito kanina mga kaibigan. Sa kanyang salaysay, tumulo pa yung kanyang luha. Tumulo pa ang kanyang luha nung ito ay ikinento ang naging mga pagpatay nila noon sa utos umano ni dating Davao Mayor at ngayon ay Pangulo natin, si Pangulong Rodrigo Duterte. Now, matatandaan po natin mga kaibigan, medyo narinig natin kanina na sa kabilang sinabi nitong pinatay daw nila ay ang matinding kritiko raw ni Duterte na si Jun Pala na isang radio commentator. Pagkatapos na nagsalita mga kaibigan, bigla itong agad namang umalis itong si Las Cañas at kasama po niya si Senator Antonio Trillanes. And sabi pa ni Las Cañas, sana po darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo may dangal, makadiyos, makabayan at makatao na totoo pong tungkulin ang kanyang sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ano bang magsilbi sa bayan? To protect, to serve and protect para daw sa ikabubuti ng nakakarami. Hindi po daw, sabi na, hindi po daw to serve and collect. Talaga, Kaya hindi naman lahat ng mga pulis ay gano'n, Maraming pa rin mga pulis na mababait. Maraming pa rin pulis na mayroong dangal, magkadiyos, magkabayan at magadao. Mangilan-ngilan lang dyan yung mga bulog po.
Bayan na mga kaibigan, ang oras po natin ay 14 na sandali na lamang po bago sasapit ang alas 3 ng hapon. Ano ba ito? Doon sa tatlong barangay kapitan arestado dahil sa illegal gambling. Nago, ano ba yan? Doon yan sa iligan mga kaibigan, Naaresto sa anti-gambling operation ng Iligan City Police Office ang tatlong matataas na opisyal ng gobyerno mula sa Barangay Bunawan, Iligan City. Ay mga kaibigan, anong sinasabi natin? Mga protektor ng mga illegal gambling, mga sangkot sa mga karumaldumal na mga gawain, ay naturingan pa naman silang mga opisyal ng ating pamahalaan. Na-recover po sa mga suspect ang dalawampung buhay na manok. Sa bagay yung nagnakaw ng manok doon sa kapitbahay namin ay nahuli na nung isang araw mga kaibigan. Nahuli na ng mga barangay Tanod. Puro mga bata. Dalawampung mga buhay na manok, pansabong. 5 pang patay na manok, pansabong. Nako. 2 tari, isang electrical tape at mga bag. Anong gagawin dun sa electrical tape? Yung mga sabungero dyan. At mga bag na naglalaman ng bet money sa lagang 2,013 pesos. Konti lang mga kabigan. Pantaya daw nila yun. Ay, nako, oo nga naman. Kaya yun, huliin sila. Dapat yung mga ganyan ay kasuhan agad at tanggalin sa serbisyo upang hindi pamarisan ng mga iba pang mga opisyalis natin at mga mamamayan natin. Pagka sabihin ng ating mga mayan, mga ordinaryong citizen, ay mga barangay officials nga natin ay sasabong, nagtatari, unsa pa, protektor sa mga illegal gambling, mga ngubani, mga drug lord. Ay nako, ang daming mga lord, di ba? Drug lord, gambling lord, ano pa? Praise the Lord. Ay! So, sampahan na po sila ng kaso mga kaibigan ngayong araw na ito. Dapat yung mga ganyan ay tanggalin sa servisyo mga kaibigan, di ba? Sabi ng kasama ko daw na wag naman daw, masyado ka namang brutal. Ay dapat lang, di ba? Ay nakakahiya yung mga ganyan. Okay, ay naku mga kaibigan, maiba nga tayo. Maiba nga tayo. Si Mrs. at ang kanyang kalaguyo kulong matapos na maaktuhan ng mister sa kanilang bahay. Nago. Ano ba yan? Desidido po ang isang
Barangay Tanod na sampahan ng kaso ang misis nito at ang kanyang kalaguyo matapos maagtuhan na nagtatalig sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Boulevard, Mulo, Iloilo City. Ay, nako, bakit ba ganyan? Hindi kontento kay Mister. Ang sama po si Mister kay Baho daw. Naalala ko yung tatlo. Nag-usap-usap yung tatlong babae. Payabangan sila. Hoy, kini, ako nga, kini, nakatila na may nagkapgo. Po sa kini ako, nakatila na mo nagsarinto. Ay, nako, ano ba yan? Ba't ano ba eh? Di po maganda yan, di ba? Sa ganun ay, wag natin silang tularan. Isa pong barangay Tanod, mga kaibigan, naaktuhan po niya ang kanyang misis na doon pa mismo sa loob ng kanilang bahay, nagtalik yung dalawa. Pati yung misis niya at saka yung kanyang kalaguyo. So, sinampahan po ito ng mabuti, ganun na lang, di ba? Ako'y nakita na istoryahan dito, nakita niya yung misis, gibubuan na lang yung taon niya kuan. Gibubuan na lang yung taon niya tubig. Sabay sabi na, itong tubig. Binuhusan niya ng tubig yung dalawa. Mapas mo unta mo. Sabay karipas ng takbo yung lover. So, sinampahan po ng kasong adultery ang kanyang misis. Ay, nako. Ano ba yan? At ang kalaguyong nito, 40 anyos at isang vendor. Nako, ano ba yan? Siguro itong vendor ay macho, hoben pa, badang pa, at mabango pa, gwapo. At si Barangay Tanod naman, dahil palaging doon sa barangay, busy-busy sa kanyang servisyo bilang Barangay Tanod. Nag-supervise po ng mga kabataan natin, mga estudyante natin, nagto-traffic. Duty doon sa barangay nila, bantayan ng kanilang barangay officials. Wala nang anong tawag niyan? Wala nang oras para kay Mrs. Si Mrs. naman ay siguro ay hoben-hoben pa, badang-bada pa, naghahanap. Now, ayon pa rin sa Mr. Boy itong Tanod, planuhan po nila ang gawing hakbang upang madakip ang kanyang misis at ang kanilang kapitbahay na may ginawang milagro. Ay, nako. Hindi po sila naniwala doon sa sinabi ni Prophet Moses. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Pagkikiapid. Bawal po daw yan. Pero dinugtungan naman ng kapitbahay. Ano bang dugtong yan? If your neighbor's wife approach you, thou shall not refuse. Ay, nako, mabuang ko. Now, sinabi nito na sinadya niyang umalis ng kanilang bahay at magkaraan ng isang oras, umuwi kaagad ito ng walang pasabi. Dito na, naabutan na po
Naabutan niya ang kanyang misis na may takip na kumot at ang ulo naman ng kalaguyo nito ay nasa panan ng kanyang baywang. Ay nako. So, siyempre, nagtaka po yung mister kung bakit naghahanap pa ng ibang lalaki ang kanyang misis dahil ayon dito. Ayon dito ay dalawang beses naman daw silang magsiping sa loob ng isang araw. At may 3 anak mga kaibigan ng mag-asawa. Kawawa naman ang anak nito. So mga chismis na to mga kaigsunan, kamudihaw, di po mo tuo semua o chismis ergo na. Daghan na po ang naaresto mga kaibigan. Napakarami na po ang mga naaresto. Doon lang sa Bicol region mga kaibigan, mayroon pong mga 232 na mga arestado sa mga sinagawang anti-illegal gambling raids. Mga kaibigan, talagang napakabilis po ang orasan na po. Bagay, pag ikaw ay nag-iisa rito, no? O kaya maraming kang chismis na may chismis sa mga taong, sa mga kababayan po natin na mahilig sa chismis, talagang madali ang oras para chismis. Mayroong kabuluhan mga kaibigan. Mayroon po tayong mapulot. Bueno mga kaibigan, kinakapos na po tayo ng oras. Hanggang dito na ating palatuntunan sa oras na ito mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At ipagpahumanin po ninyo mga kaibigan, hindi po natin nakapiling ang ating anchorman, ang ating idol mga kaibigan na si Alecindo. At siguro ay sa sunod na mga araw ay makakapiling natin at siguro ngayon ay nandoon pa rin siya sa Maimbong Sulu. Kasama po si Governor Toto Tan. Huwag niyo kalimutan, bumili po tayo ng Mindanao Examiner. Well mga kaibigan, sa ngalan po ng ating SM na si Philip A. Of course, ang ating technical director dito si Raymond at of course doon sa Raymond Karanding. Di ba? Karanding. Okay. And of course, doon sa transmitter side, next time siguro, iscribe yung mga nombre sa transmitter side. Anyway, sa lahat man na nakikinig sa mga oras na ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa. Sabing maraming salamat and may God bless us all of us. We love you. Bye-bye and take care. Mr.